good afternoon po. So, pasensya na po, medyo na-delay lang po yung live since nagkaroon lang po kami ng technical errors. So, anyway, tuloy pa rin po natin ang live. So, ganun pa rin ba, mag-update po muna ulit ako ng dito po sa office bago po tayo mag-start sa ating pong topic for today's live. So, open pa rin po kami Monday to Saturday, 8 to 4 p.m. Ma-assist po namin kayo. So, located po kami dito sa Stall 71, 2nd floor, San Pablo Shopping Mall, malapit po sa Nawasa Collection Office. Dito po sa may LBC. Makikita nyo naman po yung signage namin dun po sa labas. So, ganun pa rin po kung kayo po ay mag-walk-in dito sa office. Make sure po na nakasuot po kayo ng face mask at nako-cover po na nito ang ating ilong, bibig at baba. So, mas maganda rin po kung kayo po ay naka-face shield. So, meron po kami sa labas na foot bath para po masanitize ang ating mga footwear bago po tayo pumasok sa office. So, meron din po kaming alcohol. Make sure po na pagpasok nyo po, mag-spray po kayo ng alcohol bago po kayo mag-log. Then, after mag-log po, mag-spray po ulit kayo ng alcohol para sigurado po tayo na wala po tayong daling virus pag uwi po natin ng bahay. So, 1 hanggang 2 tao lamang po ang pwede natin i-assist sa loob. Kung meron pa pong tao sa loob, wait for your turn na lang po muna sa labas at i-observe po natin ang social distancing. So, again, open po kami Monday to Saturday, 8 to 4 p.m. Ma-assist po namin kayo. Pwede pong walk-in, pwede din naman pong online. So, kung meron po kayong mga urgent concern, pwede din po kaming tawagan sa mga contact number po namin. So, mag-start na po tayo. For today's live po, ang topic po natin, nakikita nyo naman po dito sa description po, sa details po sa taas, at dito po sa picture ay PSA documents. So, PSA documents, ayun po yung PSA po, ayun po yung dating NSO. Sa mga hindi po pamilyar, ayun po yung dating NSO po, na National Statistics Office po, na binago na po siya ngayon, ayun na po ay Philippine Statistics Office. So, marami po tayong Philippine Statistics Authority rather. So, ulitin ko lang po, yung NSO po ay dati pong pangalan ng PSA. So, PSA na po yun ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, ayun po ay PSA na po ang tawag ngayon. Kasi minsan po, meron pa po nagtatanong sa amin ng NSO. So, ngayon po, PSA na po ang tawag. So, ibig sabihin po nun ay Philippine Statistics Authority. So, meron po tayong iba't ibang uri po ng PSA. Kasi po, meron pong nag-inquire sa amin, kukuha po sila ng PSA. So, anong PSA po yung kukunin nyo? So, meron pong birth certificate, meron pong death certificate, Senomar at marriage certificate po. So, 4 na uri po yung ating PSA. At again po, yung birth certificate, death certificate, marriage certificate, at Senomar. So, meron ako ditong mga form. Ipapakita ko lang kung anong klase ng mga form. So, ito yung example na form ng birth certificate. So, ito po yung example ng birth certificate. Yan. Meron siya harap at likod. So, ito po ay pinipil-upan ng capital letter po lahat at malinaw. Next po ay ito pong death certificate. At meron din po siya sa likod. So, dito naman sa death certificate, ang kinukuha po ay yung pangalan nung namatay, lugar kung saan namatay, at date po kung kailan namatay. So, meron din po sa likod, kinukuha po yung purpose po kung saan po gagamitin, yung information po nung magre-request ng death certificate, at yung pirma po. Yan. So, mahalaga din po na naka-indicate po yung inyong contact number, para once na may release na, yun po yung kukontakin para makuha yung PSA. So, next po, ito namang marriage certificate. So, ano ba yung kaibahan nitong marriage certificate na form? So, itong sa marriage certificate, nakalagay dito yung maiden name ng babae, or yung pangalan ng babae nung dalaga pa, at pangalan naman po nung lalaki. Then, nakalagay din dito kung saan po ikinasal at kailan po yung kasal. Kailan po ikinasal, rather. So, sa likod po, ganun pa rin po. Lagi pong hinihingi kung saan po gagamitin yung documents. Then, yung details po ng nagre-request. Mahalaga po yung contact number. So, yan. Ulitin ko lang po. Pangalan po nung asawa na lalaki. Then, pangalan po ng asawang babae nung dalaga pa.
lugar kung saan kinasal, at date po kung kailan ikinasal. So again, huwag niyo pong kakalimutan laging fill-upan yung likod po, kasi po kailangan po itong purpose kung saan po gagamitin yung documents, yung details po ng nagre-request, at yung pirma at contact number. Yan. So again, ito po ay example ng marriage certificate. So next naman po ay itong Senomar. So, yan, marami nako-confuse dito sa Senomar kung ano daw po ito. So, yung Senomar po ay Certificate of No Marriage, katunayan po na ang isang tao ay hindi pa kasal or hindi pa nagpapakasal. So, nakalagay po dito ay yung pangalan ng owner, yan, nakalagay po dito yung pangalan po ng ikukuha niya ng PSA, almost the same po ng birth certificate, then yung mother and father po. Then, nakalagay pa rin po sa likod kung saan pa rin po gagamitin. So, huwag niyo pong kakalimutan na mahalaga po itong nasa likod. Kailangan po kung saan po gagamitin, kailangan naka-indicate po dito. Kung wala po dito sa mga pagpipilian, lalagay niyo po dito sa others. Nakalagay po, please specify. Then, yung sa baba po ay yung requester's information or yung nagre-request po. Then, yung signature at cellphone number. So, nakakasama po ng pagre-request ng PS ng ganito mga documents ay ID po ng nag-request or ID po nung may-ari. So, ulitin ko lang po, ang PSA po natin ay meron pong 4 na klase. Birth certificate, ito po yun, birth certificate. Death certificate, itong yellow po, ang death certificate. Marriage certificate, ito pong pink. At Senomar po, or Certificate of No Marriage, ay ito pong green. So, bakit ba kailangan natin kumuha ng PSA? So, marami pong dahilan kung bakit kailangan natin kumuha ng PSA. So, yung iba po, personal copy po. Yung iba naman po, requirement po sa mga pinag-a-apply ng trabaho. Yung iba po, gagamitin kapag nag-a-apply po ng passport or iba-iba pong mga ID. Yan, kalimitan po, pag po nag-apply kayo ng iba-ibang sa mga kuha kayo ng ID, gaya po ng passport, isa po sa ang requirements ay ang PSA. Then kapag visa po, isa din po, number 1 requirements din po itong PSA. So marami po tayong pinagagamitan nitong PSA, birth certificate, death certificate, marriage certificate, Senomar. Pero kalimitan po, marami po tayong pinaggagamitan nitong birth certificate. Since dito po nakalagay lahat ng information about po sa atin. So, sino-sino po ba yung ng birth certificate? Or yung mga PSA documents, sino-sino po ba yung mga kailangan? Or sino-sino po ba yung kumukuha ng PSA documents? So, lahat po pwede po kumuha ng PSA documents. Lahat po pwede pong mag-request. Kahit hindi po kayong, yung may-ari ng documents na ikukuha nyo. Basta po, meron po kayong authorization letter or inauthorize po kayo ng may-ari ng documents na kayo po ang kumuha ng documents. So, ito pong PSA ay wala po itong expiration. Unless po na hihingan po kayo ng bagong copy po ng pagpapasahan nyo po ng PSA documents. So, minsan po kasi meron po nagre-request na bago po yung copy, gaya po sa passport, kailangan po bago po yung copy ng inyong PSA documents. Pero ang PSA documents po ay wala pong expiration. So, paano po ba tayo kukuha ng PSA documents? So, dito po sa amin, hindi na po tayo lalayo since kami po yung nagla-live. Dito po sa amin, sa Melchizedek Travel and Tours and Services po, pwede po kayong mag-request ng PSA documents. So, available po sa amin lahat. Ito pong birth certificate, death certificate, marriage certificate, at Senomar po, pwede po kayong mag-request dito sa office. Pwede pong online, pwede din naman pong walk-in. So, dito po, kung online po, less hassle po kasi hindi na po kayo para magpunta pa dito, mamasahe pa, lumabas pa po ng bahay. Lumayo pa po dito sa San Pablo para makapag-request. So, pwede po namin kayong i-assist online. So, kung malayo po, once na na-release na, pwede na naman po namin ipadala sa inyo. Mag-a-add lang po kayo na delivery fee. So, again po, ang ating pong PSA, ito po yung dati pong NSO sa mga hindi po pamilyar.
Yung NSO po ay pinalitan na po ngayon, PSA na po, Philippine Statistic Authority po. So, meron po siyang 4 na uri, yung birth certificate, death certificate, yung green, marriage certificate, yung pink, at Senomar po or certificate of no marriage, yung yellow. So, ulitin ko lang po, bakit ba tayo kumukuha ng PSA? So, kalimitan po ang PSA ay ginagamit natin sa trabaho po. Requirements ay PSA or birth certificate po. Kapag kayo mag-apply ng ID po, gaya ng sa passport, isa din po itong requirements. Sa visa, requirements din po ito. Kapag po tayo ay magpapa-rehistro po sa Kapitolyo, isa din pong requirements ang birth certificate. Since dito po nakalagay lahat po ng details about po sa may-ari or about po sa atin. So, sino-sino ba yung kumukuha nitong PSA? So, kahit sino po pwedeng mag-request ng PSA, kahit yung mismong may-ari or kung hindi po kayo yung may-ari, pwede rin po kayong mag-request. Basta po meron, inauthorize po kayo ng may-ari na katunayan pong pwede kayong mag-request ng PSA. So, ito po yung sample ng PSA. So, ito po. So, ito po yung form ng birth certificate. Sample po ito ng PSA birth certificate. So, ito po yung sample niya. So, ito po yung informations ng client. Ito po ay yung may mga record na PSA. So, meron naman pong mga cases na Walang record. yung pong mga tinatawag natin na negative result. So, ito naman po yung sample po ng negative na PSA. So yan, mapapansin nyo po, itong sa may result po, na dito lahat yung information po ng may-ari. Dun sa negative po ay, yan, kita mo siya. So, ito po yung negative. Meron lang pong parang letter na to certify na wala pong record yung nagre-request ng PSA. So, paano nga po ba magre-request ng PSA? So, dito po sa amin, pwede po namin kayong i-assist, mag-walk-in man po kayo or online, nasa Pilipinas man po kayo or nasa ibang bansa. May mga kailangan lang po tayo na information katulad po na na-share ni ma'am sa inyo kanina. So, may mga kailangan lang po tayong information kung ano po yung kukunin yung PSA. So, kung marriage po ba siya, birth certificate, death certificate, or Senomar. And then, kailangan lang po natin ng valid ID po nung magre-request ng PSA. So, paano naman ma'am kapag halimbawa, mali yung spelling ng pangalan sa PSA? Ayan, so kung meron pong mali or meron problem ma'am sa PSA, gaya na mali yung spelling, mali yung apelyido, mali yung gender, mali yung birthday. Hindi nakaregister. Ayan o, kaya hindi nakaregister. So, pwede din po yan dito sa Melchizedek Travelers and Services. So, nag-accept din po kami ng mga may PSA problems. So, sige ma'am Shane. So, usually naman po, ang mga problem sa PSA is katulad nga po na nabanggit ni ma'am. So, mali yung spelling ng pangalan, mali yung birthday or yung date na nakalagay sa PSA, kung yun ay date of marriage, date of birth, date of death. So, ayun po, mali yung kung saan pinanganak, kinasal, namatay, o kaya ay yung mga hindi pa po naka-register or yung mga for late registration po. So, ayun po yung mga na-assist namin na problema sa PSA. So, if ever po na kayo ay may ganun pong na-encounter sa inyong PSA at gusto nyo pong ipakorek, so pwede po kayo mag-message dito sa amin kahit po sa Facebook or through call. So, meron po kami and then available din naman po kami sa mga WhatsApp, Viber. So, pwede po kayong doon kumontak para po address po yung inquiry nyo. So, i-add ko lang po, since tayo po is process po ng correction ng PSA, nag-a-assist din po tayo ng process ng correction ng PSA. So, meron po tayong step-by-step procedure na kailangan pong sundin. So, kung kayo po ay kailangan magpa-correct ng PSA at saka po ready sumunod sa mga step-by-step procedure, so, ma-assist po namin kayo.
natin, so yung pong PSA po ngayon na tinatawag is yung pong dating NSO. Yung pong dating NSO. So yung from National Statistics Office, naging Philippine Statistic Authority po. So yung pong PSA natin, ito po yung sample. Ito po yung sample natin ng may result na PSA. So usually, ang size po ng PSA is A4 and then printed po siya sa security paper. So kung mapapansin niyo po yung likod ng cheque, so ganun po yung kung saan papel po nakaprint ang PSA. So, bakit nga po ba tayo kumukuha ng PSA, ma'am? Bakit ba tayo kumukuha ng PSA? So yan, kalimitan kasi yung mga napunta dito para mag-request ng PSA, kalimitan kailangan nila sa trabaho or gusto lang nilang magkaroon ng personal copy ng birth certificate nila para in case na kailanganin, meron na sila. Tsaka yung sa passport, isang major requirements yan. Kung bago ka pa lang, kailangan niyang birth certificate o kaya marriage certificate kung ikaw ay Kasal na. oo. Then yung Sa visa, yan. sa visa, isa din po sa mga pangunahing requirements is yung mga PSA po. So aside dun sa mga for travel needs natin na pagkukuha ng passport, pag-apply ng visa, so yung iba po nagre-request din sila for school requirements, may mga pagpapasahan, minsan po yung mga nag-a-apply ng mga government ID, so usually hinihingian din po sila ng PSA. So ang PSA naman natin, wala naman po siyang expiration date. Depende na lang po siya dun sa paggagamitan. dun po sa paggagamitan. Usually po kapag ka mga government or yan po mga government ID ang kukunin, passport, UMAID, lahat po ng government, lahat po ng pagpapasahan ninyo ay government. At saka po kapag gagamitin siya sa visa, usually po, ang nire-request po at least 6 months po. At least 6 months old lang yung inyong PSA. So kapag ka po tumagal po siya ng more than 6 months, usually nagre-request na po yan ng bago. So katulad po nung nabanggit na, sino-sino ba yung mga kailangan ng PSA? So, lahat naman po tayo, depende nga lang po sa pagpapasahan natin. So, nandiyan po yung mga mag-a-apply ng visa, mag-a-apply ng passport, trabaho, estudyante, kahit estudyante po hinihingian ng PSA. And then, yung pong mga individual na gusto lang mag-secure ng sarili nilang copy. So, may mga ganun din pong client na, ano po yung purpose? Wala, copy lang, pangtabi. In case na kailanganin, meron sila agad huhugutin. So, paano nga po ba magre-request ng PSA at saka po saan pwedeng mag-request ng PSA? So, PSA po, paano ba mag-request? So, paano ba mag-request ng PSA? So, ganito lang kasimple. Kung mag-walk-in kayo dito sa office, pwede naman po. Meron po application form, kagaya po ng mga pinakita. So, ito po yun. Mag-fill up lang po kayo dito. Then, make sure lang po na lahat po ng information ay nasagutan po. Then, huwag niyo po kalimutan yung signature at contact number. Then, kailangan lang po namin ng isang valid ID po nung nagre-request po. Or kung hindi po kayo yung may-ari ng documents, kailangan din po namin ng authorization letter. Kung kayo naman po ay via online po, magpapa-assist, ganito rin po, mag-send po kami sa inyo ng ganito. Then, pilapan nyo lang po, online lang din po. Then, send po kayo ng ID, same process po ng sa walk-in. Ang pinagkaiba lang po, sa online po namin or sa computer po tayo nag-uusap. So, ganun lang po. Ang payment po, kung kayo po ay via online po, May mga payment. meron po kaming mga mode of payment. So, may mga iba't ibang mode of payment po kami na kung ano po yung mas madali sa inyo, pwede pong doon kayo magbayad. So, idagdag ko lang, ma'am, so pati sa mga kababayan natin sa ibang bansa na kailangan ng PSA. So, pwede din po kayo mag-request dito, katulad po na nabanggit ni ma'am, through online. May mga isesend lang po kami na form, isesend lang po namin sa inyo mga kailangan na information para po maibigay nyo sa amin. And then, yung po copy ng ID nyo, then mode of payment po natin is isesend po namin sa inyo. Tapos, yan, kung halimbawa po kayo po ay malayo, nasa ibang bansa, or wala po dito sa Laguna, pwede po din po namin ipa-deliver sa inyo yung documents. Mag-add lang po kayo ng delivery fee. So, yun, parang hindi na nga naman sila lumabas ng bahay. So, yun, pakita ko lang po ulit yung sample po ng PSA. So, ito po yung PSA na nakaregistered or may result. So, makikita nyo po dito, kasama pa rin yung attached na application form, then yung resibo at yung mismo pong PSA.
So, ito naman pong isa ay, ito po yung halimbawa ng negative result na PSA. So, wala po nung mga information na nakalagay. Parang katunayan lang po na sinucertify na itong tao na po ito na ay wala po or hindi po naka-register. So, ito pong ganitong negative result ay magagamit nyo pa rin po kung kayo po ay magpapa-late registration. So, ito pa rin po yung hihingin sa inyo. Need po ng negative result po ng PSA kung halimbawa po kayo po ay magpapa-late registration. So, again po, ulitin ko lang, saan po ba kayo pwede kumuha ng PSA? So, hindi na po ako lalayo since kami po yung nagla-live. Pwede po kayo sa Melchizedek Travel and Tours and Services mag-request po ng PSA. So, meron po kaming birth certificate, marriage certificate, death certificate, Senomar po or certificate of no marriage. Kung meron din naman po kayong problems po sa PSA, pwede din po namin kayong ma-assist. Mag-message lang po kayo sa amin. Meron po tayong step-by-step procedure para po sa mga meron pong problem sa PSA. So, yung regarding po sa mga may problem sa PSA, within Laguna lang po muna yung na-assist po namin kung halimbawa meron po kayong problema sa PSA, mali po yung spelling ng name, meron pong isang letter na mali po yung gender, imbis na male, naging female, mali yung birthday or mali po yung place of birth, kung ano po yung mali po sa inyong PSA, kung ano po yung correction, pwede po namin kayong ma-assist. Meron po tayong step-by-step procedure kung willing po kayo. Pwede kayo mag-message po sa amin. Idagdag ko din po para dun sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kung nasa mang bansa po kayo at kailangan nyo po ng PSA, tapos yung PSA kailangan ipa-translate. So, pwede din po sa amin yon, or yung PSA nyo po kailangan ipa-apostille. So, pwede din po yun sa amin. Pwede po sa amin na po kayo agad mag-request and then diretso na po natin na process ng translation or kaya po ng apostille. So, depende po yun sa need nyo as client. Meron pong ang kailangan lang ay PSA and then translation. Meron naman po ang kailangan ay PSA, translation, tapos apostille. So, meron din naman po kailangan PSA, translation, legalization. So, depende po yun sa need nyo as a client. Pero pwede po namin ma-assist yung pong ganong type ng inquiries nyo. So, kaysa po mag-request po kayo ng PSA dito sa amin, tapos maghahanap pa po kayo ng magta-translate ng documents nyo, or maghahanap po kayo ng magpa-process ng apostille para sa PSA nyo. So, pwede na po yun dito sa amin. Kumbaga po, isa na lang po yung kausap nyo, mas madali po, or mas less hassle po para sa inyo as a client. So, once po na mag-request kayo ng PSA, at ipapa-translate nyo din po or ipapa-apostille, i-advise nyo lang po kami para mabigyan din po namin agad kayo ng next step po para dun sa process na gagawin natin sa PSA po ninyo. So, sa mga client po natin dyan, pwede po kayo mag-walk-in, mag-message po para po makapag-request ng PSA po dito sa aming office. So, kung mag-walk-in po kayo, katulad po nung na-share ni Ma'am Cha kanina, so may pipilapan lang po kayo na forms and then magsasubmit na po kayo sa amin ng ID. So, ganun din naman po ang online. Ang pinagkaiba lang po, hindi na po kayo pupunta dito sa office. So, may mga mode of payments po kami para po sa inyo. So, yun nga po sa mga kababayan po natin na nasa ibang bansa at kailangan nyo po ng iba pang process dun sa PSA nyo, translation, apostille. So, pwede po namin kayong i-assist. Diretso na po. So, once po na ma-release yung PSA nyo, pwede po natin siyang i-process na agad kung inyo po siyang ipapatranslate or for apostille po. So, ulitin ko lang po, yung pong PSA is yung dating NSO. So, ang type po ng PSA natin is yung birth certificate, marriage certificate, death certificate, at saka po Senomar. So, yun po yung 4 types ng PSA natin. And then, usually po ginagamit po siya sa pagkuha ng mga government IDs, passport, pag-a-apply po ng visa, and then other purposes po is sa mga school, personal copies, or work requirements po. So, sa amin po, pwede po kayo ditong mag-request, pwede po kayo mag-walk-in or mag-message po sa amin,
Open po ang office namin from 8 a.m. to 4 p.m. po, Monday to Saturday. And office location po namin is dito po sa second floor, San Pablo City Shopping Mall. Malapit po dito sa may bayaran ng tubig na Wasat, sa may side po ng LBC. So, para naman po sa mga magwa-walk-in, nagkakaroon pa rin po tayo ng technical errors. So, para po sa mga magwa-walk-in, so make sure lang po na naka-face mask, face shield po, and then may foot bath naman po tayo dito sa labas ng office para po kapag natili po natin, safe ang isa. So, sa mga may concerns naman po regarding po dun sa mga PSA corrections po, yung po may mga maling spelling, mali po yung date, or hindi po nakaregister. So, pwede din po namin kayo i-assist. Pwede din po namin kayong i-assist. Sa ngayon lang po, medyo maliit pa po yung circle na pwede namin i-assist. So, yung mga within Laguna po. So, ayun pa lang po yung pwede po namin ma-assist. So, if ever may mga inquiry po kayo dun sa correction, pwede naman po kayong tumawag sa mga contact number po namin. So, meron po kaming landline. So, 049-253-4213. So, hello po kay Ma'am Krista Kate Alvarez, ma'am. Nag-comment po kayo ng how much. Ma'am, alin po kaya ito? Birth certificate po ba? Death certificate, marriage certificate, or Senomar? Pa-comment na lang po or pa-PM po kami. So, nabanggit po namin kanina na kailangan po ng mga ID ng mga clients po natin na mag-request ng PSA. Since ang PSA po kasi is legal document, so talagang mahigpit po kami sa mga magre-request ng PSA. Kaya po kung narinig nyo po kanina, nabanggit din po ni Ma'am Cha na kapag po hindi sa inyo yung documents na i-request po, kailangan po, mahigpit po na kailangan ng authorization letter plus ID po ng magre-request at ID ng may-ari ng PSA na i-request. So, sa mga magsasabi po ng mahigpit masyado, bakit sa iba hindi naman kailangan ng ganito? So, yun po yung ating step, yun po yung procedure natin dito sa office. So, kailangan po nating mag-ingat dahil ang PSA ay legal document. So, usually naman po na nagre-request dito is yung mga for travel purposes po or yung po mga kailangan na for translation. Tapos, din yung po mga usually kailangan ng mga client natin na nasa ibang bansa. May nagpapalala. Hello po kay Sir Doon Francisco Coronel. Sir, assist na lang po ng in-charge yung inyo pong inquiry. So, ayun po, sa mga magwa-walk-in po, katulad po nung nabanggit ko po kanina. So, mga magwa-walk-in po, make sure po tayo may face mask, may face shield, and then before naman po pumasok, may foot bath po kami sa labas, and then available din naman po yung mga alcohol around dito sa office para po mapanatili nating safe ang isa't isa. So, sa mga katulad po nung nabanggit ko kanina na may concerns po regarding sa mga PSA correction, so meron po tayong step-by-step procedure na strictly kailangan din po nating sundin. And then, pwede po kayong mag-message sa amin kung may inquiry po kayo. Sa ngayon po, ang na-assist pa lang po namin ay within Laguna pa lang. So, sa mga may inquiry po na malayo, pwede po kayong tumawag sa aming mga contact number. So, landline po is 049. So, ito po. Landline po ay 049-253-4213. And then, available din po yung ating smart number, 0951-733-2571. So, ulitin ko lang po yung smart, 0951-733-2571. Yung amin naman pong globe number, 0965-3049-624. Ulitin ko lang po yung globe, 0965-3049-624. So, open po yung office namin Monday to Saturday, 8 a.m. to 4 p.m. po. Sa mga client naman po natin na since nasa ibang bansa and since may time difference po tayo, pwede naman po kayong mag-message kahit out of the office na po yung aming mga staffs. Ma-assist naman po yung inquiry nyo the next thing in the morning po. So, located po yung office namin dito po sa
second floor San Pablo City Shopping Mall. Malapit po kami dito sa may bayaran ng tubig, sa may side po ng LBC. So, may nagko-comment. Sir, dito po si Doon. Sir Rolly, dito po kami sa San Pablo sa shopping mall po. So, i-refer din namin, Sir Rolly, yung pong inyong concern dun po sa in-charge. Ayun po, sa mga magre-request po, or i-add ko na din po, sa mga may release po ng PSA, so pwede nyo pa po siyang makuha today until 4 p.m. naman po yung aming office. So, pwede nyo pong makuha yung mga PSA po din nyo today. So, sa mga clients po namin dyan na may mga release po ng PSA, so pwede nyo po siyang makuha until 4 p.m. po. So, if ever po may mga concerns po kayo, additional questions po regarding po sa mga PSA, so feel free lang po na mag-comment po dito sa live or mag-send po sa amin ng message through Facebook or through our contact numbers para ma-address po agad yung inyong inquiry. So, that's it for today po. So, lahat naman po ng tungkol sa PSA is na-share po namin sa inyo. And then, ulitin ko lang po sa mga may problem po sa PSA, maling spelling, maling date, or hindi pa po nakaregister. So, sa ngayon po, maliit pa lang po yung circle na na-assist namin. So, within Laguna pa lang po kami today. Sa ngayon po, within Laguna pa lang po kami. So, topic po natin for next live. So, ticket po, ticket po pauwi ng Manila, galing po sa mga country, ay galing po sa USA. So, ticket pauwi ng Manila from USA po. Asian country din. So, yung pong live natin, next Thursday, ticket po pauwi ng Manila, galing sa Asian countries at saka po sa US. So, ayun lang po for today. So, salamat po sa mga may inquiry po. So, send us your inquiries lang po para ma-assist at ma-address. So, thank you po.